Kaugnay ng patuloy na paghahanap kina Charlie Atong Ang at Zaldico, kausapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, magandang tanghali sa lahat. Opo, gaano po kayo kakumpiyansa na nasa Pilipinas pa itong si Charlie Atong at hindi makakadaan sa mga sinasabing backdoor channel? Well, ayon sa abogado niya, ay anong araw pa ngayon? Nung Martes ng hapon ay magkasama pa sila. So, wala pa kami nakikita movement sa mga roro, wala kami nakikita movement sa mga yate. So, sa ngayon, ang matibay ang paniniwala namin na nandito pa siya sa Pilipinas. Sabi niyo po kanina sa interview sa DCBB, armed and dangerous itong si Atong Ang. Paano po yun ito nasabi at may pagkakaiba ba sa gagawin natin pag-aresto kung ganon yung magiging trato ng mga pulis? Siyempre, si Mr. Ang ay kilalang umiikot yan na 20 ang bodyguard na armado. At meron siyang ngayon na accusation na lagpas 100 ng pinapatay niya sa mga missing sa Bungero. Siyempre, kung consider mo lahat yan, ang precautions ng police, we have to consider him armed and dangerous kung gano'n na record niya. Ano pong sinabi ng abogado nitong si Atong Ang nang mailabas itong warrant? Kinukumbinsi na po ba siyang sumuko or may feelers na po ba siya para sumuko? Wala siyang sinasabing gano'n. Pero ang sinabi niya, ako daw ay irresponsible for saying that he is armed and dangerous. Para sa akin, tama lang naman na gano'n ang trato sa kanya. Hindi rin po siya nakita sa property niya kahapon sa Mandaluyong. Ito pong mga property niya, bantay sarado po ng mga otoridad? Lahat yan, iisa-isahin namin na mahanap siya. Pero kung kilala ko si Mr. Ang sa pagkatao niya, may taguan na napili na yan in advance. Kailangan na mahanap kung saan. At kumpirmado po ba yung pagbibigay niyo ng 10 million peso reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan niya? Yes, mamaya ko pa alam siya, pero yes, magbibigay rin ng 10 million peso reward. Sapat po kaya ito para sa palagay niyo? Sa ngayon, tingin natin kung saan papunta yan. At saan po manggagaling yung pondo? Sa mga intelligence funds namin. Doon naman namin ginagamit yan para sa mga reward. Doon sa mga circle po niya, sa mga kakilala niya, meron ho bang tumatawag o nagvo-volunteer na kung saan siya posibleng makita? Wala pa sa ngayon. Wala pa. Mapunta naman po tayo, update lang po kami doon sa kinaroroonan naman nitong si Zaldico. Well, latest information ay nasa Portugal siya. Nasa isang gated community sa loob ng Portugal. May nakikipagtulungan ho ba ng mga otoridad mula sa Portugal? Although alam natin, wala tayong extradition treaty mula sa kanila. Pero meron ho ba tayong cooperation from them? Meron tayong intelligence assets on the ground, nando doon. Kino-confirm lang. Pero I think with all certainty, doon talaga siya sa Lisbon. Okay. Marami po kayong hinahanap Na-monitor ba tayo kung nasaan po ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Nasa Amerika siya. Pero nagparating siya salita na ready to come home, ready to go to Manila anytime pag patawag. Okay. Muli po, balikan ko lang po yung reward money. 10 million pesos. Tama ho ba yung amount? Apa. Posible po kaya madagdagan ito? Kung may magdadagdag pa, kakausapin ko mamaya yung ibang mga otoridad para malaman kung may matadagdag pa tayo. Okay, abangan po namin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Sige po. Si DILG Secretary John Vic Rimulya.